Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, Magandang umaga din po, Father. at maligayang Pasko po sa lahat. Pangatlong araw ng oktaba ng Pasko ng pagsilang, yung mga masasayang araw ng pagdiriwang natin ng Pasko. At sa araw na ito, ang pagdiriwang ay nakatuon sa alagad na mahal ni Jesus. Alagad na nagmahal kay Jesus. Ang ikaapat na ebanghelyo, ang ebanghelista na sumulat nito, si Juan Ebanghelista. Sa ating pagdiriwang ng tinatawag na oktaba ng Pasko, sinimulan natin ang pagninilay kahapon sa pamamagitan ng isang lingkod na kahit sa harap ng matinding pag-uusig at kamatayan ay nanindigan sa kanyang pananampalataya. Mas pinili ang mamatay kaysa ang baliwalain ang kanyang pagkilala at ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang aking tinutukoy, ang ipinagdiwang natin kahapon, si Saint Stephen, San Esteban. Ngayon, alagad na mahal, alagad na minahal, dahil sa pagmamahal, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang biyaya na mabuhay ng matagal. Halos nagkakawala na yung kanyang mga contemporaries, pero siya buhay pa. Halos tinatanong na siguro niya sa kanyang sarili, nakalimutan na yata ako ng Diyos. So bakit ganito? Kasi napakahirap yata talaga yung halos tumagal kang buhay. Yung tipong nasa 90 years old ka na, 100 years old ka na, pero buhay ka pa. Naalala ko yung isang pari na dinalaw ko dati, doon sa Loyola House of Studies. Matandang-matanda na siya, 90 plus na siya. Sabi niya sa akin, Big, nakalimutan na yata ako ng Diyos. Kasi bakit niya to sinasabi? Yung kanyang mga kasabay na pari, nagkamatay na. Mukhang siya na lang ang naiiwan. Kaya iyon yung sabi niya sa akin, Big, nakalimutan na yata ako ng Diyos. Biyaya na ipinagkaloob kay San Juan Ebanghelista ang mabuhay ng matagal. At sa matagal na buhay na yon, ipinagkaloob sa kanya ang biyaya ng kabanalan. Kung tatanungin natin, bakit kaya bukod tanging kay Juan Ebanghelista ipinagkaloob ang biyaya na mamatay ng matagal, mamatay na hindi katulad ng mga kasamang apostol, martir ng pananampalataya. Di ba kung papansinin natin, yung mga kasama niyang apostol, ang naging pamamaraan ng pagkamatay ay sa pagiging martir. Nagdanak sila ng kanilang dugo, nagbuwis ng buhay alang-alang sa pananampalataya. Kaya kapag ipinagdiriwang ang kanilang piyesta, ang kulay ng liturhiya pula. Bukod tanging si San Juan Ebanghelista ang kapag ipinagdiwang ang piyesta, ang kulay ng liturhiya puti. Siguro sasabihin nyo, kasi Father, Pasko. Hindi rin, kasi kahapon, Saint Stephen, ang kulay ng liturhiya, pula. Bukas, Niños Inocentes, ang kulay ng liturhiya, pula. Pero kay San Juan Ebanghelista, puti. Iba talaga kapag tunay na nagmamahal. Sa Ebanghelyo, narinig natin yung napakagandang kwento tungkol sa pagkatuklas ni Maria Magdalena sa libingang sinasabi niyang walang laman.
Inisip niya ninakaw ang bangkay, kaya agad-agad nagbalik siya sa mga alagad at sinabi ang kanyang natuklasan. At itong mga alagad, sabi ng Ebanghelyo, si Pedro at ang alagad na mahal ni Jesus ay nagmamadaling tumakbo papunta doon sa libingan. Labanan ng pagtakbo sa pagitan ng matanda at bata. Dahil matanda, medyo nahuli si Pedro. Dahil bata, nauna si Juan, ang alagad na nagmahal kay Jesus, ang alagad na mahal ni Jesus. Pero pansinin natin, sa pagdating doon sa libingan, itong alagad na mahal, nandun lang sa labas. Nakita niya bukas ang libingan, pero hindi na siya pumasok. Nandun lang siya sa may pintuan, sa may labas ng libingan. At hindi naman nagtagal, dumarating na itong si Pedro, hingal na hingal, at pagdating sa libingan, dire-diretso sa loob, nag-imbestiga anong nangyari, nasaan ang bangkay. So magkaiba sila ng naging parabang ginawa doon sa harap at doon sa loob ng libingan. Sinasabi na nung dumating na si Pedro at pumasok sa loob ng libingan, doon pa lamang pumasok ang alagad na mahal ni Jesus. Ang sabi ng Ebanghelyo, nakita niya ito at siya'y naniwala. Ano ang nakita ng alagad na mahal ni Jesus? Na doon sa libingan, wala na ang bangkay ni Jesus. At sapat na yon para siya'y maniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Hindi na kailangan pa ng maraming ebidensya, hindi na kailangan pa ng pruweba. Sapat na ang libingang walang laman upang siya'y maniwala sa sinabi na noon ni Jesus na pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Kaya iba ang usapan kapag ang tao ay tunay na nagmamahal. Halos wala nang marami pang usapan, wala nang marami pang paliwanag, sapat na ang tao'y nagmahal para siya'y maniwala sa katotohanan na nasa kanyang harapan. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni Apostol San Juan, Ebanghelista at sumulat ng mabuting balita, napakaganda ng itinuturo at ipinapaalaala sa atin. May mga pagkakataon hindi kailangan dumanas ng matinding pag-uusig, ng matinding pagtuligsa. Katulad ng alagad na mahal ni Jesus, ipinagkaloob sa kanya ang biyaya na manatiling buhay ng mahabang panahon, na hindi dumaranas ng matinding pag-uusig at pagtuligsa. Iba ang nagmahal, iba ang minahal. Sa terminology ng common tao, siguro sasabihin nila, favorite kasi si Juan. Hindi rin. Ang pinakamalapit at pinakamagandang sagot, dumanas ng ganitong uri ng biyaya ng buhay si Juan dahil siya'y tunay at tapat na nagmahal. At dahil doon, siya'y minahal ni Jesus na kanyang Panginoon. Ikaw, tunay ka rin bang nagmamahal
kay Jesus. Masasabi mo ba na sa iyong buong buhay talagang nakasentro ang iyong pag-ibig kay Jesus na Panginoon? Na dahil dito, sinisikap na talagang sundin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang mga utos, at tularan ang kanyang halimbawa. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Amen.